Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang patungkol sa kung ano ang kakayahang pragmatic. Ang unang layunin ng ating presentasyon ay maipaliwanag ang kahalagahan ng kakayahang pragmatic sa epektibong komunikasyon at kung paano ito nakatutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pangalawang layunin, sa pamamagitan ng pagtalakay sa kakayahang pragmatic, layunin nating maipakita kung papaano nakakaapekto ang konsepto, ugnayan at layunin sa pagpapakahulugan ng mga pahayag. Ang presentasyong ito ay naglalayong magbigay ng mga praktikal na halimbawa at estratehiya upang mapaunlad ang kakayahang pragmatic sa iba't ibang sitwasyon ng komunikasyon. Layunin natin tukuyin ang mga katangian ng kakayahang pragmatic tulad ng pahiwatig, implicature, speech act, theory, konteksto at layunin, at kung paano ito nag-uugnayan sa iba pang kakayahang komunikatibo. Ano nga ba ang kakayahang pragmatic? Ang kakayahang pragmatic ay tumutukoy sa kung ano ang kakayahan ng isang individual na gamitin ang wika ayon sa konteksto ng pakikipag-usap. Hindi sapat na alam lamang ng mga tagapagsalita ang mga tuntunin sa gramatika. Dapat ay marunong din siyang gumamit ng wika na angkop sa mga sitwasyon, lugar at kung sino ang kausap upang maiparating ng tama ang mga mensahe. Ngayon, dadako naman tayo sa halimbawa. Unang halimbawa, kapag sinabi ng guro, ang init maaaring ibig niyang sabihin buksan mo ang pintana, hindi lamang na mainit ang panahon. Pangalawang halimbawa, kapag sinabi ng estudyante na sa klase, baka naman, maaaring ito ay pakiusap, pangaasar o pambirong hiling depende sa tono at sitwasyon. Layunin ng kakayahang pragmatic. Maunawaan ang tunay na kahulugan ng mensahe, hindi lang literal. Gumamit ng wikang maayos sa iba't ibang konteksto. Formal, di formal, biro, pahiwatig at iba pa. Maging sensitibo sa ugnayan ng tagapagsalita at tagapakinig. Halimbawa, kapag sinabi ng guro na ang init hindi lang niya sinasabing mainit, baka gusto niyang buksan ang bintana. Dito natin nakikita na mahalaga ang kakayahang pragmatic sa pag-unawa ng di tahasang mensahe. Ang pragmatic ay isang kakayahang pagwika na tumutukoy sa paggamit ng pag-unawa ng wika ayon sa konteksto. Ibig sabihin, ito yung sinasaalang dito ang sitwasyon, relasyon ng pag-uusap, syempre ang layunin na din ng pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon. Halimbawa, merong isang estudyante at merong isang guro. Si student gusto niya manghiram kay teacher ng libro. So hindi sasabihin ni student na pahiram ng libro. Hindi pwede yun. Ang dapat na way is, ma'am, pwede pong makahiram ng libro para sa aming takdang aralin. So, nakita niyo yung relasyon ng student at ng teacher. Nakita natin yung relasyon nila na pakikipag-usap. At ang sitwasyon doon is nanghiram si student kay teacher. At ang layunin ay humingi ng pabor sa teacher na pahiramin siya. Ngayon, malalaman naman natin kung ano ang kalagahan ng kakayahang pragmatic. Una, kapag meron kang alam patungkol dito, ay makakaiwas ka sa mga hindi pagkakaunawaan o tinatawag nating miscommunication. Pangalawa naman, ay nagpapakita ito ng paggalang o empatya sa kausap. Pangatlo naman ay nakakapagturo ito kung kailan dapat di direkta o direkta ang pagsasalita. Panghuli naman ay ginagamit ito upang maunawaan ang pahiwatig o di tahasang mensahe. Halimbawa, kapag sinabihan ka ng iyong magulang na maaga ka sanang umuwi, ang ibig sabihin ay huwag kang gabihin. Hindi man ito literal, pero malinaw ang pahiwatig kapag marunong ka ng kakayahang pragmatic. Pag-uugnay sa ibang kakayahan ng komunikatibo. Ang komunikasyon ay nagiging epektibo kapag magkakaugnay ang 5 kakayahan. Una, grammatical, kung paano binuo ang tamang pangungusap. Pangalawa, sosyolinguistiko, kung paano naaayon sa lipunan at kultura ang wika.
Pangatlo, diskursal, para maging tuloy-tuloy at konektado ang ideya. Pang-apat, strategic, kapag marunong tayong umangkop sa problema sa komunikasyon. Pang-lima, pragmatic, kapag nauunawaan natin ang pahiwatig at intensyon ng kausap. Halimbawa, kapag sinabi mong, pwede po ba akong humingi ng tulong? Ipinapakita nito ang wastong gramatika, paggalang sa kultura, maayos sa daloy ng ideya, paggamit ng tamang tono, at pagkilala sa pahiwatig ng paghingi ng tulong. Sa madaling sabi, ang pag-uugnay ng mga kakayahang ito ay susi sa malinaw at epektibong pakikipagkomunikasyon. Mga halimbawa sa tunay na sitwasyon. 1. Pahayag. Ang dami mong assignment Literal na kahulugan. Napansin lang. Tunay na ibig sabihin, pabirong sumbat o paalala na huwag magreklamo. Ito ay simpleng pagpansin sa dami ng mga gawaing nakaatang sa isang tao. Number 2. Pahayag. Bukas mo na ipasa. Literal na kahulugan. Maghintay hanggang bukas. Tunay na ibig sabihin, pinapahiwatig ang oras dahil naiintindihan ang sitwasyon. Ito ay nangangahulugang hindi kailangang ipasa ang gawain sa araw na iyon, sa susunod na araw. Number 3. Pahayag. Ang ganda ng handwriting mo. Literal na pahayag, papuri. Tunay na ibig pahayag, maaari totoo o kaya'y pang-aasar, depende sa tono. Ito ay direktang papuri sa ganda ng sulat ng isang tao. Mga uri ng pahayag sa pragmatic. Uri. Locutionary act. Kahulugan, literal na pahayag. Halimbawa, umuulan. Umuulan sa probinsya. Illocutionary act. Layunin ng pahayag. Umuulan. Maaaring ibig sabihin na huwag ka nang lumabas dahil umuulan. Perlocutionary act. Epekto ng pahayag sa tagapakinig. Dahil narinig niyang umuulan sa labas, hindi na niya tinuloy ang kanyang lakad. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa kahalagahan ng kakayahang pragmatic sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mga susunod pang mga videos tungkol sa wika at komunikasyon. Hanggang sa muli, paalam!